Ang tanging ginawa alang-alang kay Kristo ang mananatili. Mapagpalang araw mga kaibigan at kapatid. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Unang Korinto chapter 10, verse 31. Nabubuhay tayo sa isang mundong nahuhumaling sa kasalukuyan. Ang karamihan ay nakatuon lamang sa sarili na parang sila'y mananatili sa lupa magpakailanman. Hinahabol ang tagumpay na kumukupas, nag-iipon ng kayamanang kinakalawang, nagtatayo ng mga monumentong gumuguho, at humahanap ng papuring madaling nawawala. Madaling ibuhos ang ating buhay sa mga gawain o sa malawak na balangkas ng mga temporal na bagay. Ito ay parang mga kastilyong buhangin sa harap ng alon. Ngunit itinuturo ng kasulatan ang isang malalim at walang hanggang katotohanan. Tanging ang ginawa para sa kaluwalhatian ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, ang may tunay na may kahalagahan at pangwalang hanggan. Si Apostol Pablo, sa pagsulat sa isang iglesyang naglalakbay sa isang masalimuot na mundo, ay nagbilin kung papaano mabuhay. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi ito isang mungkahi para sa isang araw lang. Ito ang banal na plano para sa bawat sandali, bawat kilos, bawat hininga, ang mabuhay para sa kaniyang kaluwalhatian. Bakit ang lahat ay dapat para sa kaniyang kaluwalhatian? Una, dahil ito ang layunin ng ating pagkalikha. Tayo ay umiiral sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Colossus chapter 1 verse 16. Ang ating pangwakas na layunin ay luwalhatiin ang Diyos at magdulot ng pagsamba sa kanya magpakailanman. Tayo ay idinesenyo upang magbigay papuri at luwalhati sa Diyos. Efeso chapter 1 verses 5 to 6. Kapag tayo nabubuhay para sa ibang layunin, sa sariling kapurihan, kaginhawahan, ambisyon o kahit para lang mabuhay, tayo ay lubusang nalilihis. Parang isda na nagsisikap umakyat sa puno, o ibon na nagsisikap huminga sa ilalim ng tubig. Tayo ay gumagana ng pinakamainam at nakakasumpong ng pinakamalalim na kasiyahan kapag nakatuon tayo sa ating Diyos. Ikalawa, dahil ito ang kalikasan ng tunay na realidad, ang Diyos ang pinagmulan at tagapagtustos ng lahat ng bagay. Ang lahat ng umiiral ay sumasalamin sa kanyang kapangyarihan, karunungan at kabutihan kahit na ito ay nasira ng kasalanan. Ang mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian ay pagkilala lamang sa katotohanan. Ang mamuhay alinsunod sa katotohanan ng kung sino siya at kung sino tayo sa kanya. Ang pagtanggi nito ay pamumuhay sa isang ilusyon. Ikatlo, dahil tanging ang kanyang kaluwalhatian ang mananatili, masdan mo ang paligid. Ang mga kaharian ay bumangon at bumagsak. Mga yaman ay nakamtan at nawala. Ang papuri ng tao ay kumukupas. Kahit ang mga bituin sa langit ay magiging malamig balang araw. Ngunit ang kaluwalhatian ng Diyos ay walang hanggan. Awit chapter 104 verse 31. Kapag ang ating mga gawa ay hinabi sa walang hanggan, nagkakaroon ang mga ito ng timbang na panghabang buhay. Sinabi ng Panginoong Jesus, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, na diyo'y walang tanga at uuk, na sumisira at walang magnanakaw na nagnanakaw. Mateo chapter 6 verse 20. Ang kayamanan sa langit ay ang mga gawang ginawa para sa kaluwalhatian ng Diyos dito sa lupa. Ano ba ang tunay na mananatili? Hindi ang pera mo sa bangko, kundi ang pagiging mapagbigay sa mga nangangailangan sa pangalan ni Kristo. Hindi ang mga titulo sa ating tarheta, kundi ang integridad, kasipagan at paglilingkod na iniaalay sa trabaho na parang sa Panginoon. Colossus chapter 3 verse 23. Hindi ang madaling nawawalang papuri ng madla, kundi ang tahimik na katapatan kahit hindi napapansin, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Hindi ang mga monumentong itinatayo natin para sa sarili, kundi ang mga buhay na binago ng pag-ibig ni Kristo na ipinakita sa pamamagitan natin. Hindi ang paghahangad ng sariling kaginhawahan, kundi ang mapagpaksang pag-ibig na ibinuhos para sa pamilya, kaibigan at kahit mga kaaway na sumasalamin sa krus. Paano natin ito may pamumuhay? Ang pagbabagong anyo ng mga karaniwang mga bagay patungo sa walang hanggan. Sinabi ni Pablo sa panahong kayo ay kumakain o umiinom. Ito ang pinakakaraniwang mga gawain. Paano natin luluwalhatiin ang Diyos sa pang-araw-araw na gawain? Number 1. Suriin ang iyong mga motibo. Itanong ng palagian, bakit ko ginagawa ito? Para ba sa aking kapurihan, kaginhawahan o pag-unlad? O ito ba ay sa panghuli para parangalan si Jesucristo? Nangangailangan ito ng katapatan sa harap ng Diyos. Manalangin ka ng ganito, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Awit chapter 139 verses 23-24. Number 2.
Ialay ang iyong mga gawain bilang pagsamba, gawing mga gawa ng pagsamba ang iyong trabaho, gawaing bahay, pag-uusap, paglilibang. Gawin ang mga ito ng may kahusayan, integridad at pasasalamat na sinasadyang ialay ang mga ito sa Diyos. Panginoon, habang inihahanda ko ang pagkaing ito, naway makapagpalakas ito ng katawan at sumalamin sa iyong pagtustos. Habang isinusulat ko ang ulat na ito, naway magawa ito ng may katotohanan at kasipagan na nagpaparangal sa iyo. Habang inaalagaan ko ang batang ito, naway maipakita ko ang iyong mapagtiis na pag-ibig. Number 3. Maghangad na ang lahat ng bagay sa ating buhay ay sumasalamin kay Kristo. Sa bawat pakipag-ugnayan, itanong, paano ko may papakita ang pag-ibig, biyaya, katotohanan at katangian ni Jesus dito? Pinabago nito kung paano natin haharapin ang hidwaan, kung paano tayo maglilingkod sa mga customer, kung paano tayo magsasalita sa asawa, kung paano tayo magmamaneho sa trapiko. Number 4. Umasa sa kanyang lakas. Hindi natin ito magagawa sa ating sariling kapangyarihan. Ang Espiritu Santo na nananahan sa atin ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Filipos chapter 2 verse 13. Ang ating palagiang panalangin ay dapat na, Panginoon, hindi kita maluluwalhati sa mga bagay na nasa buhay ko kung wala ka. Punuin mo ako ng iyong Espiritu. Bigyan mo ako ng kapangyarihan. Gumawa ka sa pamamagitan ko. Number 5. Ituro kay Kristo ang ibang tao. Kapag tayo ay gumawa ng maayos, kapag tayo ay nagpakita ng kabaitan, kapag tayo ay nagtiis ng kahirapan ng may biyaya, gamitin ito bilang pagkakataon upang ibaling ang papuri sa Panginoong Hesukristo. Salamat! Ngunit ang Diyos ang nagbigay sa akin ng lakas. Naway ang ating mga buhay ay maging mga palatandaan na nagtuturo sa ating Panginoong Jesus. Isinalaysay ng Panginoon ang talinghaga ng dalawang nagtayo ng bahay. Mateo chapter 7 verses 24 to 27. Ang matalino ay nagtayo sa ibabaw ng bato. Ang mangmang ay nagtayo sa ibabaw ng buhangin. Dumating ang mga bagyo. Tanging ang bahay sa ibabaw ng bato ang nanatili. Si Kristo ang bato. Ang buhay na itinatayo sa paglilingkod sa sarili o kahit na sa relihiyosong gawain na walang tunay na debosyon kay Kristo ay itinatayo sa buhangin. Ito ay babagsak, ngunit ang buhay na itinatayo sa paggawa ng lahat ng mga bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay itinatayo sa walang hanggan, sa matatag na bato. Isang araw, ang lahat ng ginawa sa lupa na hindi para kay Kristo ay masusunog. Parang kahoy, dayami, at ipa sa apoy. Tanging ang ginawa para sa kanya ay parang ginto, pilak, at mamahaling bato, ang mananatili at gagantimpalaan. Unang Korinto chapter 3 verses 12 to 15. Ang pamana na tunay na mahalaga at may epekto na aabot hanggang sa kawalang hanggan ay ang mga hindi mabilang na sandali kung saan sinasadya nating sabihin, ang salitang ito, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ang mahirap na gawaing ito, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ang gawaing paglilingkod na ito, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ang sandali ng pagdurusa na ito, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Nawa ito ang tibok ng ating puso. Luwalhati sa Diyos lamang. Mabuhay tayo ngayon at araw-araw na may pananaw sa walang hanggan na ang tanging ginawa para kay Kristo ang mananatili. Kapag tayo'y tumayo sa harap niya, naway marinig natin ay hindi ang tungkol sa mga pansamantalang bagay na ating pinanghawakan, kundi ang tungkol sa mga buhay na ating nahawakan, ang katapatang ipinakita at ang kaluwalhatiang naibigay sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng libu-libong maliliit na ginawa para sa kanya. Manalangin tayo. Panginoon, gisingin mo kami sa walang hanggang kahalagahan ng aming pang-araw-araw na buhay. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nabuhay kami para sa sarili naming kaluwalhatian, sariling kaginhawahan, sariling mga kahariang madaling naglalaho. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang bawat sandali bilang pagkakataon na ika'y parangalan. Bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong espiritu upang suriin ang aming mga motibo, ialay ang aming mga gawa bilang pagsamba, sumalamin sa iyong halimbawa at ituro ang iba sa iyo. Ikapit mo ang aming mga buhay ng matatag sa batong si Hesukristo. Nawa ang lahat ng aming ginagawa, mula sa pinakasimpleng gawain hanggang sa pinakamalaking desisyon, ay gawin ng buong puso para sa iyong kaluwalhatian. Sapagkat alam namin at aming pinagkakatiwalaan na tanging ang ginawa para kay Kristo ang tunay na mananatili. Sa kanyang makapangyarihan at walang hanggang pangalan, Hesukristo. Amen. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Maraming salamat sa panonood. Sana'y napagpala at napalakas kayo ng video na ito.
huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-follow at mag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang susunod na video. Gusto ko ring marinig ang inyong saloobin, kaya't mangyaring iwanan ang inyong mga tanong, komento, o patotoo sa comment box sa ibaba. Mahalaga ng inyong pakikilahok at nakakatulong din ito upang magbigay inspirasyon sa iba. At sa huli, tandaan, kapag ibinahagi ninyo ang video na ito, hindi lang kayo basta pumipindot ng isang button, kayo ay nagpapalaganap ng salita ng Diyos at umaantig ng mga buhay. Hanggang sa muli, manatiling tapat, manatiling may lakas ng loob, at naway pagpalain kayo ng Diyos.